Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Inanyayahan ko kayo sa pakikinig sa ating pagninilay ngayong umaga sa salita ng Panginoon na dala ng programang The Solid Rock Morning Devotion, na sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng buhay, makikita natin ang tunay na katatagan kay Hesukristo, ang ating matibay na pundasyon. Halina't buksan natin ang ating mga puso at isipan at hayaan natin ang mensaheng ito ang magbigay sa atin ng pag-asa, ng lakas at panibagong pananampalataya. Makinig tayo at maranasan ang kapayapaang nagmumula sa ating Panginoong Hesukristo. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal na Ama sa langit, lumalapit kami sa iyo na may kababaang loob, dala ang aming mga sugat, galit at hirap na magmahal sa mga taong nakasakit sa amin. Panginoon, alam namin tinawag mo kami na magmahal, hindi lamang sa mga nagmamahal sa amin, kundi maging sa aming mga kaaway, gaya ng iyong itinuro sa Gospel ng Mateo. Ngunit amin pong inaamin na hindi ito madali. May mga pagkakataon na mas pinipili naming magtanim ng sama ng loob kaysa magpatawad. Sa oras na ito, Diyos, hinihiling namin ang iyong tulong. Linisin mo ang aming puso mula sa galit, mula sa hinanakit at paghihiganti. Palitan mo ito ng iyong pag-ibig na walang kondisyon. Isang pag-ibig na marunong magpatawad, umunawa, at magbigay ng biyaya kahit hindi ito nararapat. Panginoong Hesus, turuan mo kaming manalangin para sa mga taong nakasakit sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na pagpalain sila at hindi sumpain. Naway makita namin sila sa iyong pananaw bilang mga taong nangangailangan din ng iyong awa at pag-ibig. Espiritu Santo, ikaw po ang magbibigay sa amin ng kapayapaan na higit sa aming damdamin. Tulungan mo kaming piliin ang tama kahit mahirap. Naway ang aming buhay ay maging patunay na ang iyong pag-ibig ay makapangyarihan, kayang maghilom ng sugat at magbago ng puso. Panginoong Hesus, sa pamagitan ng iyong biyaya, gawin mo kaming instrumento ng kapayapaan at pag-ibig sa mundong puno ng alitan. Turuan mo kaming magmahal tulad ng pagmamahal mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating pong pagninilayan ngayon umaga ng Huwebes, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Bagong Tipan, sa Mateo, Kabanata 5, talatang 44. Ito po ang sinasabi. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kaibigan ko, magandang umaga. Isang umaga na kaganda. Sa Mateo, sa natural ng damdamin ng tao, madaling magmahal sa mga taong
mabuti sa atin, di ba? Madaling magmahal sa mga taong mabuti sa atin. Ngunit kapag tayo ay nasaktan, niloko, o pinagmalupitan, ang unang reaksyon ay magalit, no? Gumanti o umiwas. Subalit, sa talatang ito ng Mateo, tinatawag tayo ni Jesus na lampasan ang ating likas na reaksyon at mamuhay ayon sa pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig sa kaaway ay hindi nangangahulugan na sinang-ayunan natin ang kanilang mali. Hindi rin ibig sabihin nito na ay hahayaan natin ang pang-aabuso. Salip, ito ay ibig sabihin nito, piliin na huwag magtanim ng galit at paghihiganti sa ating mga puso. Ito ay pagpapasya na magpatawad kahit mahirap at ipagkatiwala sa Diyos ang hustisya. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ito ang isa sa pinakamalalim na paraan ng pagmamahal. Kapag ipinapanalangin natin ang ating kaaway, unti-unting binabago ng Diyos ang ating mga puso. Ang galit ay napapalitan ng awa at ang sakit ay napapalitan ng kapayapaan. Sa panalangin, mga kaibigan, natututo tayong makita ang ating kaaway hindi bilang kalaban, kundi bilang taong nangangailangan din ng biyaya ng Diyos. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay salamin ng pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat habang tayo ay makasalanan, minahal niya tayo at ipinadala ang kanyang anak upang iligtas tayo. Kung ang Diyos ay nagmahal sa atin sa kabila ng ating pagkukulang, mga kaibigan, tayo rin ay tinatawag na magmahal kahit sa mga taong mahirap mahalin. Ang pagsunod sa utos na ito ay hindi madali. Kailangan ito ng lakas na nagmumula sa Diyos. Ngunit kapag pinili nating magmahal sa ganitong paraan, tayo ay nagiging saksi ng kanyang kapangyarihan. Ang pag-ibig na ito ay may kakayahang magbago ng puso, maghilom ng sugat, at magdala ng kapayapaan kahit sa gitna ng alitan. Ang pag-ibig, mga kapatid, mga kaibigan, no? Ang pag-ibig sa kaaway ay hindi lamang kahinaan, kundi tunay na lakas. Ito ay tanda ng isang pusong binago ng Diyos na sa bawat pagkakataon, pinipili nating magmahal kaysa magalit. Tayo ay nagiging mas katulad ni Kristo at nagiging ilaw sa mundong nangangailangan ng pag-ibig. Manalangin tayo. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na aming napagnilayan ngayong umaga. Salamat sa paalala na kami ay tinawag mong magmahal, hindi lamang sa mga nagmamahal sa amin, kundi maging sa aming mga kaaway. Panginoong Hesus, amin pong inaamin na hindi ito madali. May mga sugat, galit, at sama ng loob na minsan ay mahirap bitawan. Ngunit sa oras na ito, hiniling namin ang iyong tulong. Palambutin mo
ang aming mga puso at turuan mo kaming magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas na ipanalangin ang mga taong nakasakit sa amin. Naway hindi kami madaig ng galit, kundi mapuspos ng iyong pag-ibig na walang kondisyon. Tulungan mo kaming piliin ang kapayapaan kaysa paghihiganti at ang kabutihan kaysa puot. Aming Amang Espiritu Santo, ikaw po ang kumilos sa aming mga puso. Baguhin mo ang aming pananaw upang makita namin ang iba sa iyong mata. May awa, may habag, at may pag-asa. Gawin mo kami instrumento ng iyong pag-ibig sa mundong puno ng alitan at sakit. Sa aming ninilay o pagtatapos, naway dalhin namin ang iyong aral at isabuhay ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Naway sa pamagitan namin, maranasan ng iba ang iyong pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming idalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.